Sa kampo ng Laskal naroon ang unang espada ng Kronos, na pinamumunuan ni Venter, ang kapitan ng hanay ng mga kabalyero, at ang grupo ng mga mages na gumagamit ng tubig na kilala bilang Blue Island ay dumating na rin sa Laskal. Kaya ito ang dahilan kung bakit tiwala si Count Pablo na magtatagumpay sila na talunin ang ating bida. Pinaghihiwa ng ating bida ang mga gustong umatake sa kanya ng mga sundalo ng Kronos. Tumigil ang ating bida sa pagpaslang at sinabi na sapat na iyan para sa ngayon. Nagulat si Count Pablo dahil hindi sila tinapos ng ating bida kahit nasa harapan na sila. Makikita ang ating bida na nagtago sa loob ng apoy upang hindi siya masundan nito. Hindi makapaniwala si Count Pablo dahil nawala siya sa apoy pagkatapos niyang paslangin ang kanyang mga tauhan. Naiinis naman siya dahil tumakas si Roman na parang duwag sa laban. Pinagbigay alam niya sa kanyang mga tauhan na diretsyong naglakad si Roman papunta sa kanilang bitag. Dagdag niya pa na huwag nilang palampasin ang pagkakataong ito na hanapin at patayin siya. Sa isang sandali lang, nakita nila kung nasaan ang ating bida kaya pinuntahan nila ito. Ngunit ang mga taong sumusunod sa kanya ay unti-unting pinapaslang ng ating bida ang mga kalaban niya. Makikita ang iba na nakahandusay na lamang sa sahig na wala ng buhay dahil sa ating bida. May isang lalaki nagtatago na nagbalita na ito ang Group 1. Sinabi niya na hindi nila mapigilan si Roman. Ngunit napansin siya ng ating bida kung saan nagtatago ang lalaki sa likod ng bato. Wala siyang nagawa kundi napasigaw na lamang siya dahil sa kamatayan niya. Pinaalam niya sa mga nakakatas na tumakas si Roman papunta sa apoy. Dagdag niya pa na hindi nila siya mahabol. Naririnig naman iyon ni Venter ang mga kasamahan niyang pinapatay ng ating bida. Siya si Venter na isang Seven Night Order. Naririnig niya ang ibang mga grupo na nanganganib at humihingi ng tulong dahil hindi nila kaya ang ating bida. Gusto naman malaman ni Venter kung ano ang plano ng ating bida dito sa kampo ng Laskal. Nakakita siya ng isa nilang kasamahan na malubhang nasugatan at hindi pa namamatay. Tinanong lang ito ni Venter kung nasaan ang ating bida, ngunit hindi niya pinansin ang kalagayan nito. Tumugon naman siya na hindi nila alam, dahil pinulbos ni Roman ang lahat ng puwersa rito ng mag-isa at biglang naglalaho sa apoy. Nagtataka naman si Venter kung bakit nag-iisa lang si Roman na umaatake dito sa Laskal. Sa isip niya, una ay kailangan nilang kontrolin ang apoy na ito. Kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan na humingi sila ng suporta mula sa Blue Island Mages. Samantala, makikita ang isang lalaking miyembro ng Blue Island Mages na si Burge. Makikita na nagcast siya ng spell na tubig upang tanggalin lahat ng apoy dito sa kanilang kampo. Ginamit nilang tatlo ang kanilang teknik na aqua field upang paksain ang apoy sa paligid. Nagpalabas sila ng napakaraming tubig upang mapawi ang nagliliyab na apoy. Ngunit bigla na lang nagulat ang mage ng Blue Island na si Burge sa kanyang nakita. Dahil hindi ito simpleng apoy lamang, kahit gaano karami ang tubig na kanilang pinakawalan, hindi ito napuksa. Hindi siya makapaniwala dahil kahit isa siyang Fifth Circle Mage, hindi niya ito kayang paksain. Napansin niya na hindi ito pangkaraniwang apoy. Ang nagngangalit na apoy na ito ay nagmumula sa isang bagay na hindi ordinaryo, ito ang Fire Demon Orb sa katawan ng ating bida. Pinaalam ni Burge kay Venter na hanggat hindi nila inaalis ang pinagmumulan ng apoy, hindi ito mawawala. Nalaman naman ni Venter na si Roman ang may kagagawan ng apoy na ito. Binalita ng kanyang mga kasamahan na ang hilagang tarangkahan ay sarado. Hindi makapaniwala si Venter, dahil pati ang kanlurang tarangkahan ay nakasara na at ang silangang tarangkahan ay nilamon na rin ng apoy. Makikita sa lugar na wala na talaga silang madadaanan, dahil napapalibutan na ito ng napakalaking tumpok ng apoy. Ang buong kampo ng Laskal ng Kronos ay natupok na ng naglalagablab na apoy. Sa isip ni Venter, wala na silang paraan para makatakas dito, pati na ang 10,000 sundalo ay naipit sa kampo ng Laskal. Binalita nila sa kanilang komandante na lahat ng daan palabas ay naputol na, at mukhang nahulog sila sa isang bitag. Natatakot na tinanong ni Count Pablo kung wala na ba silang ibang paraan para makalabas dito. Sinabi ni Venter na walang karaniwang ruta rito, ngunit ang pader ng hilagang tarangkahan ay mas luma kaysa sa iba. Kaya maaari silang makatakas kung babasagin nila ito. Naiintindihan naman ito ng duwag na komandante, kaya sinabi niya na itigil ang paghahabol kay Roman at iutos ang ganap na pag-atres nila. Pinamunuan ito ni Venter at inutusan ang lahat na magtipon sa hilagang tarangkahan, dahil yun ang tanging daan nila palabas ng Laskal. Samantala, sa isip ni Count Pablo patungkol kay Roman, napagtanto niyang isa itong halimaw, kaya kailangan nilang alisin siya, kahit
gamitin pa nila ang lakas ng imperyo. Nang makarating sila sa hilagang tarangkahan, bigla na lang silang napatigil sa kanilang kinatatayuan. Tumingin ang kanilang commander upang makita kung bakit sila huminto sa pag-atres. Huminto sila dahil nakita nila si Roman, nakatayo at hinaharangan ang hilagang tarangkahan. Galit na sinabi ng mayabang na commander sa ating bida na tumakbo siya na parang duwag, at ngayon ay nagpakita rin siya sa wakas. Dagdag niya pa, kung tunay siyang mandirigma, lumaban siya sa patas na paraan. Tinanong naman ni Roman kung patas ba ang duelo sa pagitan niya at ng 10,000 sundalo nila. Sumang-ayon naman ang walang kwentang commander nila, dahil ang apoy na ginawa niya ay kaduwagan. Dagdag niya pa, kung hindi dahil sa duwag na apoy na ito, matagal na nila siyang natalo. Nagseryoso naman ang ating bida, dahil parang gusto niyang hamanin silang lahat sa isang duelo. Makikita na inalis ng ating bida ang apoy na nakakalat sa hilagang tarangkahan upang makaalis ang mga sundalo ng Kronos. Nangako ang ating bida sa kanilang lahat, dahil kung matatalo nila siya, magkakaroon sila ng pagkakataong makaligtas sa apoy na ito. Iniutos naman ng baliw na commander sa kanyang mga tauhan na atakihin si Roman ng sabay-sabay. Pinamunuan ito ni Venter, kasama ang pangpitong hanay ng mga kabalyero na sumunod sa kanya upang kalabanan si Roman. Mabilis na umatake si Venter sa ating bida, at nagpalabas ito ng aura ng asol na apoy. Kahit na malapit nang umatake si Venter, nananatili pa ring kalmado ang ating bida, at ginamit niya ang Heavenly Demon Sword Art. Ito ang teknik niya na middle half, second technique, na isang slash na kulay itim ang lumitaw. Dahil dito, nagkaroon ng malakas na pagsabog patungo kay Venter. Sinasabi dito na wala siyang plano mula sa simula. Ang apoy ay nilikha lamang upang putulin ang anumang ruta ng pagtakas. Dahil ang tanging layunin niya mula sa simula ay patayin ang lahat ng 10,000 sundalo ng Kronos gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil sa malaking pagsabog mula sa atake ng ating bida ay nasira ang paligid. Makikita ang ibang mga knight ng Kronos na wala ng buhay dahil kay Roman. Pati na rin ang kanilang leader na si Venter, hindi ito nakaligtas sa bagsik ng lakas ng ating bida. Samantala ang commander ng Laskal ay hindi makapaniwala dahil ang inaasahan niyang tutulong sa kanya ay nasawi na lang ng ganoon. Dahil dito, iniutos niya kay Burge na agad atakihin si Roman gamit ang offensive magic. Sumagot naman si Burge na magdudulot iyon ng malaking pinsala sa kanilang mga kakampi. Galit siyang tinanong ng commander kung bakit pa mahalaga iyon. Dahil kung magpapatuloy sila sa ganitong sitwasyon, uubusin sila ni Roman. Dagdag pa niya, sa halip na mamatay sila sa kamay ng kalaban, dapat ailay nila ang kanilang buhay para sa imperyo ng Kronos. Dahil dito, nakapagdesisyon na si Burge. Inihanda niya ang kanyang mga tauhan, sinabi niya na maghanda sila para sa pag-atake. Makikita ang mga tauhan niya na bumuo ng aqua ball bilang kanilang bala, at ang kanilang leader naman ay gumawa ng aqua cannon bilang sandata sa pag-atake nila. Makikita na nagpalabas sila ng malakas na mahika ng tubig, ito ay diretsyong tumama sa ating bida. Natatakot naman ang ibang sundalo ng Kronos dahil inaatake rin sila ng kanilang sariling kakampi. Dahil doon, tinamaan sila ng malakas na tubig na ikinamatay nila. Nagkaroon na lamang ng makapal na usok sa paligid dahil sa matinding atake nila. Ngunit makikita na nakaligtas pa rin ang ating bida dahil sa dami na ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga mages. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumapit kay Burge upang tapusin ito. Ginamit ni Burge ang kanyang teknik na memorizes. At pagkatapos, ginamit naman niya ang teknik na hold. Ngunit wala pa rin itong silbi sa ating bida, dahil napunit ang sapot nito. Dahil doon, nagawang makalapit ng ating bida kay Burge upang atakihin ito. At pagkatapos noon, sinaksak niya ito gamit ang kanyang espada. Hindi pa doon nagtatapos ang ating bida, dahil ginamit niya ang teknik niyang lightning strike. Makikita na may violet na kidlat na bumagsak mula sa langit patungo sa kanila. Dahil doon, ang leader ng mage ng Blue Island ay naging abo dahil sa teknik ng ating bida. Pati na rin ang kanyang mga kasamahang mages ay naging abo. Papalapit ang ating bida sa commander ng Laskal habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang espada. At pagkatapos noon, itinutok niya ang kanyang espada kay Count Pablo. Nadulas ang commander, saka tinanong niya ang ating bida kung bakit niya ito ginagawa. Dagdag pa niya, isa itong digmaang tiyak na matatalo ang Dimitri. At tinanong niya kung bakit minamadali nito ang kanyang kamatayan. Dahil ang puwersa ng Laskal ay isang maliit na bahagi lamang ng imperyo ng Kronos. Galit niyang sinabi na kahit anong pagsisikap nito, hindi nito kakayanin ang isang ganap na digmaan laban sa imperyo ng Kronos. Matapang niyang sinabi kay Roman na ito ang kabayaran para sa mga kasalanan na gawa niya. Sinasabi rito na matapos ang pagkamatay ng baliw na demonyo, nagpunta si Baek Jung-hyuk mag-isa
isa sa Hunan Province. At sa Sung Mountain, kung saan naninirahan ang pinuno ng 9 na dakilang clan, biglang lumitaw ang Heavenly Demon na nagdulot ng kaguluhan sa buong Shaolin. Isang lugar na banal para sa matuwid na merm ay nalugmok sa dugo, at ang nag-iisang figurang nakatayo sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay ay si Baek Jung-hyuk. Tinanong siya ng matandang Shaolin kung bakit niya ito ginagawa sa kanila. Sumagot lamang ang ating bida dahil namatay ang isang tauhan niya, at kahit na siya pa ang nasa tuktok ng 9 na dakilang clan, hindi niya maaaring hawakan ang mga tauhan niya. Dahil sa galit ng ating bida sa nangyari kay Kevin, piniga niya ang mukha ni Count Pablo. Tinanong ni Roman kung bakit siya nagdesisyong makipagdigma laban sa Kronos. Dahil pumasok sila sa lupain ng Dimitri at tinakot nila ang mga tao niya. Sa isip ni Count Pablo, dahil lamang sa nasaktan ng kanyang pride, isinagawa niya ang walang saysay na pag-ataking ito. Sinabi niya kay Roman na pinapatakbo niya ang pambansang usapin gamit ang isang batang isip na pananaw. At dahil sa kanya, mamamatay ang mga tao ng Dimitri, at hindi niya man lang ito namamalayan. Ngumiti ang ating bida at hindi natakot, bagkus binigyan niya ito ng isang ngiti. Makikita na habang lumalaki ang apoy sa kampo ng Laskal, maraming nasasawi rito. Naririnig niyang humihingi ng tulong ang mga tauhan ni Count Pablo habang nilalamon sila ng apoy. Habang unti-unting natutupok ang lahat, pinapili siya ng ating bida kung mabubuhay siya at masunog ng buhay, o iparating niya sa imperyo ang nangyari sa Laskal bago mamatay. Seryosong sinabi ng ating bida na gawin nila ang kaya nila dito, habang iniwan sila sa loob. Makalipas ang ilang oras, makikita si Count Pablo na nakahandusay sa lupa na nilamon ng apoy. Bago pa siya malagutan ng buhay, pinaalam niya sa kanyang mga kasamahan ang nangyari sa Laskal gamit ang magical call. Samantala sa isang malaking kastilyo, pinaalam nila kay Marquis Memphis na dumating ang ulat na ganap nang naubos ang puwersa ni Count Pablo sa Laskal. Nagulat si Marquis Memphis at iniutos na magpadala agad ng mga tauhan sa Laskal upang kumpirmahin ito. Samantala sa kwarto ng emperador ng Kronos, sinabi niya na batay sa ulat, tila totoo ang pagkaubos ng Laskal. Sa kasalukuyan, naging abo na ang buong Laskal, at nasakop na ito ng Dimitri. Hindi niya akalain na ganoon kabilis babagsak ang 10,000 sundalo, kaya humihingi siya ng pasensya. Nagsalita ang payat na emperador ng Kronos ukol sa nangyari sa Laskal. Pakiramdam niya ay nagpapadala ng mensahe si Roman Dimitri sa kanya. At para ipakita na hindi tunay na naghahari ang Kronos sa buong kontinente, matapang na naglunsad ang Dimitri ng isang biglaang pag-atake sa puwersa ng Laskal. Dagdag niya pa, mula nang lumitaw siya, nadungisa na ang kasaysayan ng kanilang walang talong mga tagumpay. Pagkatapos nun, tinawag niya si Mystic at tinanong kung nasaan sila ngayon. Sumagot ang kalbo, sinasabing mahigpit nilang binabantayan ang mga kilos nila. Dahil ang katotohanang lumitaw ang nilalang na iyon sa Dimitri noon ay marahil isang babala na hindi nila dapat baliwalain ang kanilang plano. Sinabi ng emperador na ito ay isang magandang pagkakataon, dahil uubusin nila silang lahat sa pagkakataong ito. Dagdag niya pa, ipahayag nila ang sapilitang military service sa buong imperyo ng Kronos. Dahil simula sa Dimitri, inuutusan niya ang lahat ng kaharian sa kontinente na sumuko sa kamay ng Kronos. Sinasabi dito na kapag bumangon ang halimaw ng kontinente, magsisimula ang hudyat ng digmaan. Matagal ng panahon ang nakalipas mula nang bumukas ang pintuan ng mundo. Ang malamig na enerhiya nito ay nagyelo sa buong mundo, at ang sakunang iniwan nito ay nagtagal magpakailanman. Ayon sa prophecy, may isang lilito upang kumilos sa ngalan ng kalooban ng Diyos at lulutasin ang mga suliranin ng mundong ito. Ngunit kung lumampas ang sandaling iyon, ang mundo ay mananatili sa isang walang hanggang bangin ng kawalan ng pag-asa. Sa isip ng emperador ng Kronos, hanggang ngayon, lahat ng nakatanggap ng prophecy ay nabigo sa kanilang hanggaryang sakupin ng buong kontinente. Ngunit mula ngayon, magiging iba na. Dahil ang pangalawang pintuan ay nagbukas na, at nakamit nila ang lakas upang labanan sila. Dagdag niya pa, matatapos na ang kanilang desperadong pakikipaglaban. Sinabi niya na hindi dahil sa kakulangan ng lakas kaya nabigo ang Kronos na sakupin ang kontinente, kaya ipapaintindi niya iyon sa kanila. Sa harapang base ng imperyo ng Kronos, naganap ang masaker ng 10,000 sundalo sa kampo ng Laskal. Ngunit sa prosesong iyon, ni isang kawal ng Dimitri ay hindi nasawi. Dahil sa matinding galit ng emperador, naglabas ng utos ng pagtitipo ng imperyo ng Kronos. Dahil dito, maliban sa Redford, ginanap ang ikatlong pandaigdigang pagpupulong ng 3 magkakaalyadong kaharian. Sobrang nagagalit ang hari ng Odelia sa hari ng Frank sa gustong gawin nito. Sumagot lang ang hari ng Frank na nakapagdesisyon na siya, na tulad ng sinabi niya kanina. Sa halip na mamuhay sa walang katapusang takot sa ilalim ng imperyo ng Kronos, kung may kahit katiting na pagkakataon ng tagumpay, mas pipiliin niyang sumunod
sa Dmitri. Nagpaalam siya at humingi ng paumanhin, dahil kailangan niya munang makipag-usap kay Roman Dmitri. Nabigla naman ang matabang hari dahil iniwan siya ng kakampi niyang kaharian. Sa isip niya, kapag natalo ang alyansa ng Dmitri, matutupad ang pangarap ng imperyo ng Kronos na sakupin ang buong kontinente. Kaya kailangan nilang pumili ng panig bago pa mangyari iyon. Binati siya ng taga-Kronos at sinabi na ang kanyang pag-aalala ay nakabatay lamang sa maling pag-aakala. Pinaalam niya na galit ang kanilang emperador sa nangyari sa kampo ng Laskal, na kahit suportahan ng buong alyansang kaharian ng Dmitri, hindi ito magbabago ng kanilang plano. Ngayon na inilabas na ang utos ng imperyo ng Kronos para sa pagtitipon ng mga hukbo, at wala nang makapipigil sa kanila. Dagdag niya pa, ganap nilang buburahin ang Dmitri mula sa buong mapa ng kontinente. At sa tamang pagkakataon, may papel na gagampanan ng kaharian ng Odelia upang masigurado iyon. Ilang araw matapos nito, sa unang himpilan ng depensa ng Kronos, nagpasalamat si Baron Boris mula sa paglalakbay niya ng malayo. Siya ang unang commander ng himpilan ng depensa ng Kronos, si Baron Boris. Makikita ang pagdating ng isang veteranong mandirigma na pinamunuan ang di mabilang na laban tungo sa tagumpay. Tinanong niya kung sila ba ang unang dumating. Isang figure na kinikilala bilang sagisag ng militar ng Kronos ang dumating sa unang himpilan ng depensa kasama ang humigit kumulang 30,000 hukbo. Siya ang commander ng imperyo ng Kronos, si Duke Bamford. Tinanong ng matandang duke kung ano ang kasalukuyang sitwasyon nila. Pinaalam ni Baron Boris na sa ngayon, nakipag-alyansa ang Dmitri sa Cairo at itinuon nila ang kanilang puwersa sa Western Frontline. Dagdag niya pa na hindi pa nila ganap na nauunawaan ang kanilang layunin, ngunit tila naghahanda sila para sa isang pagkubkob. At ang kaharian ng Redford, Hector, at Frank ay naghimagsik at naglabas ng sarili nilang mga utos ng pagtitipon ng kanilang hukbo. Ang kaharian ng Odelia at Umberto naman ay mukhang panig pa rin sa kanila. Nagsalita si Duke Bamford na napakaraming kaharian ang tumalikod sa Kronos. Kaya tingin niya na tunay ngang nagbago na ang mundo. Dagdag niya pa, ang digmaang ito ang magmamarka ng pagsisimula ng pananakop sa kontinente, kaya kailangan nilang makamit ang isang tiyak na tagumpay. Seryosong sinabi niya, sa loob ng 10 araw mula ngayon, ilulunsad nila ang isang ganap na pag-atake laban sa kaharian ng Cairo at sa Dmitri. Makikita ang 30,000 sundalo na sumang-ayon sa kanilang pinuno na salakayin ang Cairo at Dmitri. Subalit matapos nilang maghanda, nagsimulang magsuka ng dugo ang iilang sundalo ng Kronos. Makikita na nagkaroon ng problema ang buong kampo ng unang himpilan ng depensa dahil karamihan sa kanila ay nalasan. Binalita ni Baron Boris na mula pa kaninang umaga, kakaiba na ang kalagayan ng kanilang mga sundalo. Dagdag niya pa, sila ay bumabagsak isa-isa na may sintomas ng pagsusuka at lagnat, at umabot na sa 10,000 ang mga naapektuhan nito, at 300 sa kanila ang pumanaw na dahil sa sintomas ng lason. Nalaman naman ito ng matandang duke at natukoy na si Roman ang gumamit ng lason. Kaya iniutos ng duke na agad na siyasatin ang mga balon at inuming tubig upang matukoy ang pinagmulan ng lason. At humiling sila ng suporta mula sa Behemoth Magic Tower. Samantala nang dumating na ang Magic Tower ng Behemoth, tinanong ng matanda kung may lunas ba sila rito. Sinabi ni Baron Boris, sa kasalukuyan, sa unang himpilan ng depensa at sa 7 pang himpilan, lumitaw ang mga sintomas ng pagkalason. Kaya kung magpapatuloy ito, hindi na nila makokontrol ang sitwasyon. Ngunit pinatahimik lang siya ng master ng Magic Tower ng Behemoth dahil sa ingay nito. Habang sa isip ni Duke Bamford, talagang mayayabang pa rin ang mga taga-Behemoth. Sinabi ng master ng Magic Tower ng Behemoth na simulan na nila ang proseso ng pagpapagaling. Dagdag niya pa, kailangang matukoy ang lason na ito anuman ang mangyari. Sinasabi dito kasama ang master ng Magic Tower, kabuuang 32 mages mula sa Behemoth ang nagsimulang magsuri ng lason rito. Ginamit niya ang kakayahan niya upang hanapin ang lason sa pamamagitan ng kanyang mahika. Nagulat ang master ng Magic Tower ng Behemoth nang makita niya si Roman sa kanyang isipan. Pinagpawisan siya habang hinahanap ang lason at kinakabahan ito. Sa isip niya, ang lason na ito ay lubusang hindi naaayon sa anumang umiiral na kaalaman, at tumatagal ng maraming taon upang makabuo ng bagong uri ng lason tulad nito. Pagkatapos noon, tumingin naman siya sa kanyang mga tauhan habang tinatanggal nila ang lason. Pinatabi niya muna ang kanyang mga tauhan at sinuri ang isa nilang kasamahan. Nagtataka naman ang mga tauhan niya sa ikilos ng kanilang Magic Tower. Hindi siya makapaniwala dahil hindi lang iisang uri ng lason ito, kaya lalo siyang kinakabahan. Gusto naman itong malaman ng duke kaya hiniling niya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sinabi ng Behemoth Magic Tower na bigyan niya siya ng kaunting oras dahil kailangan niyang suriin ang isang bagay. Kinabahan
Kinabahan naman si Duke Bamford dahil mukhang nagkaroon ng problema ang kanilang mga mages. Sinasabi dito sa kabuuan ng 8 himpilan ng depensa, natuklasan nila ang 32 iba't ibang uri ng lason. Ang problema ay lahat ng 32 uri ng lason na ito ay lubusang hindi kilala sa kontinente ng Salamander. Pinaalam ng Behemoth Magic Tower na sa gitna ng digmaan, wala silang paraan upang maalis ang ganitong karaming lason sa maikling panahon. Matapos itong malaman ni Duke Bamford, hindi siya makapaniwala dahil imposibleng nila matanggal ang lason. Maging ang ipinagmamalaki nilang Behemoth Magic Tower ay aminadong wala silang magagawa. Dagdag niya pa, walang dami ng presyon ang makalulutas sa problemang ito. Dahil doon, iniutos niya na ihiwalay ang lahat ng Nalasan na sundalo at sunugin ang bawat bangkay. At siguruhing gawin ito ng palihim upang maiwasan ang pagkataranta ng kanilang hukbo. Agad din silang makipag-ugnayan sa Dimitri, dahil ayon sa mga batas ng digmaan sa kontinente, pananagutin nila ang mga ito sa paggamit ng lason. Samantala sa Western Frontline, pinag-uusapan nila ang kahilingan ng imperyo ng Kronos para sa isang pakikipag-usap. Sinabi ni Marquis Vanderburg na napakarami ng kasalanan ng Kronos, kaya't nawawala ng saysay ang pagbanggit ng batas pangkontinente. Siya ang commander ng Western Frontline, si Marquis Vanderburg. Sumang-ayon naman si Baron Noel, na nagsabing ganyan talaga ang imperyo ng Kronos. Siya ang Chief of Staff. Sinabi naman ni Flora na mas mabilis kaysa inaasahan ang naging tugon ng Kronos Empire. Dagdag niya pa, upang makakuha sila ng oras, dapat nilang tanggapin ang kanilang kahilingan para sa pag-uusap. Siya ang advisor ng Western Frontline, si Flora. Nakapagdesisyon na ang kanilang commander na upang maisakatuparan ang pag-uusap, kakailanganin nila ang isang tao. Samantala ilang araw ang lumipas sa hangganan ng kaharian ng Cairo. Dumating ang commander ng imperyo ng Kronos, na si Duke Bamford, upang makipag-usap. Binati siya ng kinatawan ng Cairo sa kanilang negosasyon. Nagpakilala si Count Fabius bilang kinatawan ng kaharian ng Cairo upang pag-usapan ang kanilang pakay. Nagtitigan ang dalawang matanda sa isa't isa, at nagkaroon ng tensyon sa paligid. Sinabi ni Duke Bamford na laktawan na nila ang mga formalidad at dumiretso na sa kanilang pakay. Dahil ayon sa batas pangkontinente, mahigpit na ipinagbabawal ang walang habas na massacre, at kasama na rito ang paggamit ng lason. Kaya tinanong niya si Count Fabius kung bakit gumamit ng lason ang pamilyang Dimitri. Nauunawaan naman ni Fabius ang kanyang sinasabi, ngunit isa lamang itong rekomendasyon. At tinanong niya pa ito ng may pang-aasar kung hindi ito isang obligasyon. Dagdag niya pa, dahil tumawid sila sa kanilang hangganan ng walang babala, iniisip niyang hindi rin magiging isyu ang paggamit ng lason. Biglang nagseryoso ang matandang duke kay Count Fabius dahil parang hindi siya siniseryoso nito. Sinabi niya na mula ngayon, mas mabuting maging maingat ito sa kanyang mga salita. Tinanong niya kung nakalimutan na ba ng Dimitri kung bakit ipinagbawal ang lason sa kontinente ng Salamander. Dahil noong unang panahon, bago pa makamit ng Kronos ang titulong imperial, noong nahahati pa ito sa mas maraming kaharian kaysa ngayon. Naglaban-laban sila upang agawin ang teritoryo ng isa't isa at gumamit ng mga nakahahawang lason. Bilang resulta, 30% ng populasyon ng tatlong kaharian ang napuksa sa isang matinding sakuna. Sumang-ayon naman si Count Fabius na alam niya ang pangyayaring iyon. Ngunit ikinalulungkot niyang sabihin na ang tatlong bansang naubos ay kalaunan ding sinakop ng imperyo ng Kronos. At tinanong niya kung hindi ba't malaki ang naging pakinabang ng Kronos mula roon. Sa totoo lang, kung ibang kaharian siguro ang nagsabi nito, maiintindihan niya pa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Kronos Empire, na gumagamit ng dark magic, ang magpaparusa sa paggamit ng lason. Kaya kung ang lason ay isang laruan lamang, kung gayon, tinanong niya kung hindi ba't ang dark magic ay isang puwersang nagbabanta sa buong sangkatauhan. Tinanong ng matandang duke kung mayroon ba siyang patunay na gumagamit ng dark magic ang imperyo ng Kronos. Sumagot naman si Count Fabius na nagpapadala sila ng mga shadows upang magsagawa ng mga asasinasyon, at inaatake ng mga dark mages ang Dimitri. Lumapit siya at sinabi na kung talagang nais nilang magsagawa ng walang habas na pagpatay, sana'y nagkalat na sila ng lason mismo sa puso ng kabisera ng Kronos. Ngunit may hangganan pa rin sila, kaya't sinabi niya na tapusin na nila ito. Dahil wala ni isa sa kanila ang may karapatang magsalita tungkol sa moralidad. Hindi naman makasagot ang matandang duke sa mga sinabi ni Count Fabius dahil magaling ito magsalita.
Pinaalam niya sa kanya kung alam niya ba kung bakit niya iniwan ang larangan ng digmaan. Dahil alam niya ang tunay na lakas ng imperyo ng Kronos, kahit wala siya, tiyak na maghahari ang Kronos sa buong kontinente. Aminado naman siya na magaling na tao si Roman Dmitri. Ang lahat ng ipinakita niya hanggang ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit hanggang doon na lang iyon, dahil sa harap ng kapangyarihan ng Kronos, mawawala ng halaga ang lahat ng kanyang mga nagawa. Kaya sinabi niya na ipagpatuloy na lang nila ang pakikipaglaban hanggang sa dulo. Nang sa gayon, muli niyang maramdaman na siya ay buhay. Bago pa siya umalis, seryosong sinabi niya na taos puso niyang inaasam ang kanyang paglaban. Samantala sa kabilang eksena, sa kailaliman ng tubig, may isang taong nakaupo dito. Iyon pala si Kevin. Naalala niya kung gaano kalakas si Sven at kung gaano ito nakakatakot sa lakas nito. Nang makita niya ang sarili niya na nakikipaglaban sa kanya, tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit niya nilalabanan ang taong iyon. Naalala niya kung paano siya nito natalo ng sobrang dali, kaya napanghihinaan na ito ng loob. Habang nasa ilalim siya ng karagatan, may isang tao ang lumitaw sa harapan niya. Tinanong niya ito kung siya ba ang kanilang Lord, at bakit siya nandito. Tinanong naman ng ating bida kung susuko na ba siya ng ganito, at tinanong niya kung ano ang sinabi niya noon. Naalala naman ni Kevin ang hangarin niya na mabuhay para sa kanyang Lord. Dahil doon, biglang nagkamalay si Kevin at tinanong kung gaano na ba katagal ang lumipas. Nagulat si Hans dahil nagkaroon na ng malay si Kevin pagkatapos ng ilang linggo, kaya linapitan niya ito agad. Nakiusap si Kevin na sabihin niya sa kanya ang lahat ng nangyari habang wala siyang malay. Dahil doon, isinalaysay ni Hans ang lahat ng pangyayari, na si Roman ang nagligtas sa kanila at pumunta ang ating bida sa Kronos. Labis na naiinis si Kevin sa kanyang sarili dahil nabigo siya sa inaasahan ng kanyang Lord. Kaya bumangon siya sa kanyang kama at sinabi na kailangan niyang pumunta agad sa Western Frontline. Nang buksan niya ang pintuan, napatigil siya sa nakita niya sa harap niya. Iniutos ni Fernando kay Kevin na bumalik siya sa kanyang higaan at magpahinga dahil hindi pa magaling ang mga sugat nito. Dagdag niya pa, naiintindihan niya kung ano ang kaya niyang gawin, na mas mabuting ituon niya muna ang pansin sa kanyang paggaling. Humingi ng pasensya si Kevin dahil hindi niya magagawa iyon. Dahil ang dahilan ng kanyang pamumuhay ay ang kanilang Lord, kaya hindi niya siya dapat pigilan. Kaya't mabilis siyang kumilos para hindi siya pigilan ni Fernando. Sinabi niya sa kanya, kung nasa larangan ng digmaan ang ating bida, dapat naroon din siya. Dahil doon, matagumpay na nakalagpas si Kevin at patungo na ito sa Western Front. Napabuntong hininga na lang si Fernando at tinanong kung paano niya naman mapipigilan siya. Samantala sa Western Frontline, sinabi ng mga sundalo na papalapit na ang mga kalaban nila. Inakala ng commander ng Western Frontline na nabigyan nila ng sapat na oras gamit ang lason, ngunit mukhang isinantabi nila ang pagtanggal ng lason at piniling umatake na lamang. Dagdag niya pa, ang kalaban nila ay si Duke Bamford, isang veterano ng digmaan, at marahil ay instinktibong nagpasya siyang huwag bigyan ng oras ang kanilang panig. Nagtataka naman sila nang makita nila ang isang matandang mage na papalapit sa kanila.